Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ngayong araw ng Martes, ika-28 ng Hulyo 2026, at kami po ang inyong makakasama sa hapong ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Butterball. Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin alauna tubtob alas 2 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayi ako. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, at sa sanay, kahirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae ako may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Kayang pamunuan. Good afternoon. Isa mga biyan ka maayong hapon sa inyong atanan. Sa kababaeng ipatuloy. Adlaw kita subong mga biyan sang Martes, Hulyo 28, tuig 2026. We are down sa katapusan ng Tuesday sa bulan sang Hulyo. Mayong hapon sa aton dira nga mga nanay, sa mga mami, sa mga mama, sa mga mamita, sa mga lola, kag syempre no sa aton dira nga mga lolo, mga papa, mga daddy, nga mga nagatutok na subong nga hapon sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babayi Ka. Sa kinaandan mga biyan, ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Mag-aup na kita dudubla 1:55 subong nga hapon. And mangin espesyal mga abiyano ang aton nga Tuesday, bangod may makaupod kita nga dinapit nga bisita live diri sa studio sang Radyo Pilipinas, Iloilo. Welcome no sa aton nga mga tagpalamati, sa mga nagliso na sa ila radyo sa 585. Kag syempre sa mga nagalanta sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Diin ka man mga biyan nga bahin sang Pilipinas sa konsang kalibutan. Kabay pa no nga you are all safe. Kag para no nga mangin updated sa mga happening diri sa aton sa Western Visayas, magpamati mga biyan sa mga nanuhay-tuhay nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Subong nga hapon mga biyan no, sa mga kauturan naton nga first time nagatutok no subong nga hapon sa aton ang programa Babayi Ka mga biyan, isa ka Gender and Development o Kongad program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kung sa diino ginaistoryahan naton diri mga biyan no ang kabuhi, ang journey sang mga babayi, ang ila pag-excel no sa mga nanuhay-tuhay nga field, and at the same time hindi lang kita limitado sa mga babayi kundi miara makita no mga bisita nga mga kalalakihan
mga miyembro sang aton nga LGBTQIA+ community. Sa lipunan di pa aapi, isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin, sa edukasyon, sa Mga biyan, antes ko no ipakilala sa inyo ang aton nga mangina dinapit nga bisita subong nga hapon. tunggali. Kamustahon anay nato no ang pinaka-latest nga weather update. Ano bala no lauman bala naton nga mangin manami ang aton nga weather subong nga Tuesday. No, kung may posibilidad no nga magbubo ang ulan subong nga hapon no kon karon sa gabi. Yari sa atong piyak nga linya ang aton nga weather forecaster gikan sa Pag-asa Iloilo si Mama Lenore Silvestre. Sa loob ng bansa, atin pong alamin ang Radyo Pilipinas. So antes naton mga biyano, kwaon ang pinaka-latest nga weather update. Magakuha kita nay mga biyano sang or pamatian naton anay ang mangin speech ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa launching sang Bawat Bayan Makikinabang program sa Davao de Oro, Davao del Norte and Davao Occidental. Kailangan pang gawin at natignan din natin yung dapat na ma-inaugurate na mga 2 weeks ago, yung wing na bagong gawa. At dahil malaman po ninyo na sa administrasyong ito, napakahalaga para sa amin na maganda ang pag-alaga sa mga nagkakasakit sa ating mga kababayan at hindi lamang sa mga nagkakasakit. Inuunahan po natin ngayon. Hindi na natin inaantay na magkasakit. Tinitiyak natin na ang halimbawa, yung mga bata, kumpleto ang bakuna at nakakapagbigay tayo ng konsultasyon. At hindi na namin inaantay na maging grabe pa ang karamdaman ng ating mga kababayan bago tulungan. At sa umpisang-umpisa pa lang, ay ginagawa namin ang lahat para magandang kinakain, magandang nutrition, maganda ang pag-alaga at pag-testing para habang maaga ay mas mabuti. Ang kasabihan nga yan sa English, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya mas maganda pag inuunahan natin. Kaya po, healthcare po ay napakalaking prioridad sa administrasyong ito. Ito naman po aming ibang programa, itong nasama sa Bawat Bayan ay Makikinabang, ay pwede na rin sabihin, pwede na rin natin tawagin, bawat barangay ang makikinabang. Dahil alam nyo po, ako po ay naging governor ng Ilocos Norte ng 9 na taon, 3 rin akong nagtermino doon. Kaya nakita ko ang halaga ng local government at kung ano ang kayang gawin ng ating mga local government mula sa gobernador hanggang sa mayor, hanggang sa barangay official. At lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo na dinadala ng national government, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan, yung mga benepisyong yan. Kaya mula sa umpisa, ay sabi ko, ipalapitin natin ang local government at saka national government. At maraming maitutulong sa lahat ng mga gagawin natin sa national government. Kaya dapat ang pananaw namin, ang local government partner talaga. Kailangan partner ng national government. At halimbawa, dito pagka nagkaroon ng sakuna, ayan, kagaya nung dumaan na lindol, pagka aasahan lang natin, ang first responder talaga kapag may sakuna, pag may bagyo, pag may lindol, kung may anuman, pagka may baha, ang first responder, ang una talagang pumupunta riyan ay ang mga local government officials at saka mga NGO at mga lokal. Kaya kailangan, ang sabi ko, imbis na basta't sasabihin tayo gagawa lahat, sabihin tulungan natin ang local government para magkasabay-sabay yung ating mga ginagawa. Dahil kapag inantay nyo pa sa Maynila ang desisyon kung saan dadalhin yung mga gamit, kung saan dadalhin yung relief goods, baka matagalan pa.
pagka may ganyan, pagka mayroong disaster, ay dapat talaga mabilis ang galaw natin, mabilis ang pag-respond natin. Kaya yan po ay isang halimbawa kung saan natin ginagawa ngayon ay inuunahan natin, nagtutulungan kami ng local government, lahat ng mga gamit, dinadala na namin, inuunahan na nga natin, pati bagyo, pati lindol, kahit na anong klaseng sakuna. Kaya ito po ang aming tema, ito po ang aming laging ginagawa, ang aking pinipilit na dapat ang local government at saka national government ay talagang magandang coordination, maganda ang trabaho nila, maganda na sabay-sabay. Kaya ito po ay kaya nagkabunga po nitong programa na ito na bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin nito? Dalawa po ang kasama dyan sa programa. Meron po dyan isa pa yung tawag na LGSF Fund, galing po sa national government. Meron din po kaming binibigay na pondo para sa mga local government, sa mga governor, sa mga mayor, para sa kanilang pangangailangan at para makatulong sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain ay nakakapagbigay tayo doon sa mga nangangailangan ng bigas. Yun po yung sa LGSF. Ito po, kung saan tayo ngayon dito ay ang tinatawag na Social Civic Development Fund, Projects Fund. Ito po ay para naman sa ating mga barangay. At ang sistema po na ginagawa natin dito, lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan natin ng 200,000 piso. Bawat barangay. Buong Pilipinas to, hindi lang po dito sa inyo. Kundi, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official ay yung 100,000 ay mabigay sa mga scholarship. Kaya ang plano po ay ganito. 200,000 ibibigay natin sa barangay official, yung 100,000 doon gagamitin para sa scholarship. Bawat barangay mamimili ng 5 na scholar para matulungan naman na makapagtapos. Ang sabi lang namin sa mga barangay official, siguro ang pinakamaganda, mamili kayo yung mga malapit ng magtapos, pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kulang kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Ngunit, ang mangyayari dyan, bawat barangay, 5 ang scholar, tawag po natin dyan ay presidential scholar dahil itong pondo na ito ay galing sa Office of the President. Kaya presidential scholar, tigli-5 presidential scholar ngayon ang kada barangay. At bawat isa makakatanggap ng 20,000 piso para sa kanilang pangangailangan para naman makapagtapos sila. Ito po ay napakahalaga. Ito, nakikita ko, meron dito yung mga ibang scholar ay nakarating dito. At ang lagi kong sinasabi sa ating mga presidential scholar, sana mapakinabangan ninyo na mabuti itong pondong ito. Dahil napakahalaga yan para makapagtapos kayo. Ang mahalaga ay makapagtapos kayo dahil kapag maganda ang inyong pinag-aralan, kapag maganda ang naging training ninyo, ay malaking bagay ito para makatulong sa inyong sarili, pagandahin ang buhay ninyo, pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, pagandahin ang komunidad ninyo. At sa ganung paraan, para pagandahin ang buong Pilipinas. Dahil iba po ang nakapag-aral, marami pong kayang gawin, marami pong kaalaman. At lagi kong pinapaalala sa ating mga presidential scholar, ang matutunan ninyo, ang kaalaman na makukuha ninyo sa pag-aaral ay kayamanan yan na hindi na mawawala sa inyo yan. Hindi kayang agawin yan, hindi kayang nakawin yan, hindi yan nalulusaw habang buhay ninyo, nasa sa inyo na yan. At araw-araw sa buhay ninyo, pagkatapos ninyo sa eskwela, araw-araw ninyo magagamit yung kaalaman na yan. At yun na nga, at para naman, mas madaming opportunity, mas maraming oportunidad para sumikat at para maging maganda ang buhay ninyo. At alam niyo po, ang katotohanan yan ay
kailangan, darating ang panahon. Siyempre, yung mga kabataan, akala nila matagal pa yan, pero darating na, malapit na yan, darating ang araw na kayo na ang namumuno. Hindi lamang sa gobyerno, kundi sa mga negosyo, kundi sa mga kung ano-anong mga ginagawa. Dahil po, katotohanan, sabi nga nila, wala naman daw forever. Siguro kaming mga nakaupo ngayon, hindi naman kami forever na nandito. Darating ang panahon na kayo na ang mga leader ng Pilipinas. Kaya't kailangan handa kayo, may kaalaman kayo, meron kayong karanasan, at kayo ay alam ninyong gagawin para makatulong sa ating mga kababayan, para makatulong sa inyong mga sarili, at para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang halaga ng pag-aaral, ang halaga ng pagtatapos kahit para meron naman kayo na meron kayong stock knowledge para kahit na anong papasukan ninyo ay patuloy ang paggamit ninyo dito sa mga bagong kaalaman na nakuha ninyo sa mga eskwela. Yun naman po, 200,000 po, 100,000, bawat barangay bibigay natin sa mga presidential scholar. Yun naman natira na 100,000 na nasa barangay chairman, hindi na po namin sinasabi sa mga barangay official kung saan nila gagamitin yan. Dahil, eto nga, naging karanasan ko bilang gobernador. Wala nang mas alam ang sitwasyon ng isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Kahit na sinong eksperto na magsasabi, hindi, alam ko yan. Hindi mo masasabi na mas alam nila ang sitwasyon sa barangay na yan, kundi tanong mo sa mga barangay official. Kaya yung 100,000, nasa sa inyo na yan. Saan nyo gagamitin? Marami na rin po kaming napuntahan. Iba-iba po ang paggamit doon sa 100,000. Yung ibang barangay bumili bigas para makadagdag doon sa rice giving natin na ginagawa sa LGSF. Na bigas binili. Yung iba bumili ng motorsiklo. Yung iba, bumili ng mga monoblock, bumili ng computer, bumili ng parang gamit para sa agrikultura. Yan po. Kaya hindi na namin inuutos, hindi na namin sinasabi, etong dapat ninyong gawin. At palagay ko, nakakasiguro naman ako, alam naman ng mga barangay official natin kung saan gagamitin yung pera na yan. At sinasabi ko sa ating lahat, sa mga chairman, sa mga opisyal ng barangay, kung maging maganda ang resulta nitong programa na sinimula natin ngayon, basta't maging maganda ang resulta nito, ay patitiyakin natin, palalakihin pa natin yung pondong yan. Ayan. Hihingian ngayon natin ang ating mga congressman. Pagdating ng budget, pupuntahan natin yung mga congressman, sasabihin ko, magandang programa ito, dagdagan ninyo ng pondo. Pero basta't naman, nakakarating sa tao, yan lang naman ang mahalaga. Yan naman ang mahalaga. Basta't makarating sa tao ang mga serbisyo, mga benepisyo na dinadala ng national government. Kaya napaka-importante po na ang development ng Pilipinas ay hindi lamang sa taas, hindi lamang sa matataas na opisyal, hindi lang sa Maynila, kung hindi sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ang bilang ng barangay sa Pilipinas siguro mga 42,000 plus ang bilang ng barangay. Nakapagtapos na tayo, nakapagbigay na tayo ng ganitong pondo, yung 200,000 sa bawat barangay, nakapagbigay na tayo sa halos 37,000 at 37,000 na barangay ay nabigyan na. Tatapusin po natin hanggat mabigyan natin lahat ng barangay. Dito naman ngayon, ang barangay na binibigyan natin ng 200,000 ay 565 barangays, Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Occidental. Kaya ipagpatuloy po natin itong programang ito. Ang ating mga scholar, pag gamitin ninyo na mabuti itong pondong ito, take advantage, pagsamantalaan ninyo na meron tayong pondo na maibigay at mag-aral kayo na mabuti. Trabahuin ninyo na mabuti ang inyong eskwela
At siguro naman, sana sa darating na yung susunod na natin pagkikita, ay may hawak na kayong mga diploma. Yan po ang pangarap natin. Yan po ay para kaya natin ginagawa po ito. Maraming salamat po. Good luck po sa inyo lahat. At dadagdag ko pa po, bago po ako magtapos, alam nyo po, ang pamahalaan, ang inyong pamahalaan, ay hindi lang nag-uutos sa inyo na ito yung gagawin ninyo, ganyan ang gagawin ninyo. Yung mga opisyal, mga kababayan natin. Kami po ay kasama po dyan, kami nakikinig po. Kaya kung meron kayong mga hinain, meron kayong mga inaalala, meron kayong nakitang maganda na sa palagay ninyo ay dapat gawin, sabihin niyo po kami. Sabihan ninyo ang inyong mga local official, sabihin ninyo yung mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, kung national man o kung local man, at kung kaya namin gawin. Kung ito ba, ay kung ano pa ang sasabihin ninyo sa amin, kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan, hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Asahan po ninyo, ang pamahalaan ninyo ay nandito, hindi kayo nakakalimutan kahit kayo'y nasa malayong lugar. Ay nandito po kami, ginagawa po namin ang lahat, nag-iisip ko ginagawa din namin lahat ng kaya namin at alam namin gawin para tulungan at pagandahin at magdala ng kahit kaunting ginhawa sa inyong mga buhay. Kaya asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay laging nandito para mag-alaga, mag-alalay at tumulong sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mga biyan, there you have it, ang nangina speech ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kadungan man no sang launching or sa pagpanguna niya no sang launching sang bawat bayan makikinabang program sa Davao de Oro, Davao del Norte kag Davao Occidental kung sa diino isa ka programa ang ginahiwat sa karon sa nabuntaran Davao de Oro subong nga July 28, 2026. So ang pahagyag no sang aton nga presidente mga bino sa idalom sang aton nga bawat bayan makikinabang ang aton no nga mga LGU makabaton sang 200,000 pesos kung sa diino ang half no sang sini nga 200,000 pesos, 100,000 pesos is intended no sa education sang aton nga mga estudyante samtang ang 100,000 pesos naman naton pagagamiton sang aton no nga mga barangay para sa pagtumod sang ila nga mga priority projects nga according sa aton nga presidente makabulig sa ila nga tagsa ka pumuluyo. May silbi sa lipunan di So magluwas no sa sining launching kung mga layo. kaupod man sang aton nga presidente si Department of Agriculture o kon DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung sa diino pangunahan man ang paghatag sang agricultural machinery and farm inputs gikan sa aton nga DA kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR sa aton nga mga farmer beneficiaries. So ang pasalig sang aton nga presidente no sa aton nga mga pumuluyo every time no nga may mga concern kamo kinahanglan ipalabot no sa inyo barangay kag ang barangay amo ang mapalabot sa mga city o kung mga municipal leaders kag amo naman ang magapalabot sa aton no nga mga gobernador mga congressman no and eventually no mapalabot no sa aton nga presidente kiti according sa aton nga presidente hindi magpabaya ang gobyerno. Philippine Standard Time launa 24 sa hapon mga abyan no nautod kita no sa aton man nga pagkuha sa pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Balikan naton mga abyan ang aton nga koneksyon with Ma'am Lenore Silvestre ang aton nga weather forecaster gikan sa Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo and kamusta ang pinaka-latest nga lakat sang panahon? Hi, hello, maayong hapon. Muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Tuesday, July 28, 2026. Sa karon ay wala naman nakatati may gina-monitor na LPA o kon bagyo sa sulod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western section of Luzon, kag diri naman sa western Visayas ay generally fair weather kita.
pero wala man naton ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panagoob, tugas mga localized thunderstorm. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makanay tubtub makasaran ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 25 to 32 degrees Celsius ang adlaw na agbutla kag ginang alas 5:38 sang aga kag magatunod ini alas 6:15 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, we are 3 days away no sa pagtakop sang bulan sang Hulyo. May wino mangin man nami ibalang aton nga weather hasta na ini sa katapusan sang July. Well, base man diri sa atin nga extended weather outlook, generally fair weather man kita diri sa Western Visayas. And for today, Ma'am Lenore, may we know ang aton nga maximum or forecasted heat index naton? Well, sado karon ay posible kita maka-eksperyensya sa 37 to 40 degrees Celsius nga heat index. Kag super ang pinakamataas pa lang man naton nga na-record diri sa station ay 38 degrees Celsius sinila nga alauna. Pero despite this, Ma'am Lenore, no, nga wala na kita sang ginabantayan man nga bagyo sa sulod kon sagwa sang par. May posibilidad bala no nga mangin mainulano ng aton nga hapon o kon kagab-ihon diri sa Western Visayas. Yes, ma'am. Posible kita maka-experience sa mga pag-ulan-ulan, sa mga isolated mga pag-ulan, especially sa hapon or sa gabi, at tugasan ng mga localized thunderstorm. Okay. Lastly, Ma'am Lenore, ang imong panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano lang kita, mag-monitor lang kita sa atong mga weather update. Kag hindi lang kita pero may magkalipat, magdala sang aton nga payong or di ka naikalo, protection natin sa init or di ka sa ulan. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo kay nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Welcome man pag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So wala kita no sang bagyo sa sulod o kung sagwa man sang Philippine Area of Responsibility. Hindi pa aapi. Ang southwest monsoon no amo ang nagaapekto sa western section sang Luzon kag diri sa aton sa Western Visayas no mangimanami ang aton nga weather. Pagkalusog ng taglay. Pero sa gihapon no wala gina-rule out sang aton nga Matungtong Pag-asa Iloilo ang posibilidad nga mangina mainulano ng aton nga hapon o kung kagab-ihon dalaman sang localized thunderstorm. So much better no sa mga kauturan naton dira nga may mga transaksyon subo nga hapon no dikit pagkalimtan nga magbitbit sang inyo nga payo inaya proteksyon kontra init o kon ulan. Sa subo nga panahon no budlay na magkasakit gamay lang basa sang ulan iban sa mga kauturan nato no ginatrangkaso. sa karamihan, mekanismong So importante gino ginaamligan ang aton nga ikaayong lawas. duluping sa ekonomiya. Although nga ti zero balance billing kita sa aton nga mga pampubliko no nga mga Babae ako, balay bulungan pero mas maayo nga wala gid sang sakit. na may karapatan, may Philippine Standard Time launa 29 sa hapon. kaya ko. Mga biyan, as mentioned earlier, isa ka espesyal nga bisita ang aton makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas, Iloilo. Considering mga biyan no, nga this is the last Tuesday no sang bulan, may makaupod naman kita mga biyan nga miyembro sang JCI Iloilo Ilang-Ilang. Ariha May kapal sa nasulod no sa JCI Iloilo Ilang-Ilang. May na-recruit nga bag-o nga miyembro. Baluon nato no ang iyang rason no nga abala nagsulod siya sa sinino nga all-female chapter diri sa Iloilo. pinagkailan pa man. And apart no sa iyang busy nga schedule bilang isama no ka doktor, ano bala ang ginakabisihan pagid ni. Sinuan ako sa buong bansa. At syempre mga binokwao naton ang ining oportunidad sa
subong mga abyan nga tiyempo kung sa diino kada isa sa aton may ara na nga access sa social media. Kaisa mga abyan may makita kita dira nga mga misinformation, disinformation, fake news natuhoy no sa ikaayong lawas kung sa diino it resulted no sa pagpanik sa aton uban sa aton ug ka-anxiety kag nakita naton ina mga abyan during COVID-19 pandemic. Pero despite mga abyan wala na sang pandemic sa gihapon pipila sa aton nga mga biktima sang sala nga mga impormasyon iban sa aton ng mga volleyball no sa mga information to the point no nga nagapati-pati kita and to the point nga we don't know how to determine kung malasakto ini o kung sala. So later on mga abyan makaupod naton mga abyan subong nga hapon ang pag-uno nga miyembro sa JCI Iloilo ilang-ilang kag isa man ka doktor. Makaupod naton mga abyan si Doc Fem Dominic Haranilla. Storyahan naton no ang facts versus myths no sa ikaayong lawas kag syempre no igapakigbahin man niya ang ginhiwat recently no nga pagdulong sa mga health services sa aton nga mga kauturan no sa isa ka isla diri sa Iloilo province. So sa aton mga ben nga pagbalik makaupod na naton si Doc Fem diri sa programa Babay Ka. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Zamboanga, Palawan, Rojas, Bacolod, Cebu. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1:34 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka. As mentioned earlier, mga abyan, isa ka dinapit nga bisita ang aton nga makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas, Iloilo. Hibaluon naton mga abyan no, ang iyang journey bilang new member sang JCI Iloilo ilang-ilang. And at the same time, no, kwao naton ang opportunity nga ini. Agod no nga laruho naton mga abyan ang pila sa mga information na tuhoy no sa ikaayong lawas. Yari mga abyan sa akon nga tupad si Doc Fem Dominic Haranilla ang aton nga bag-o nga inducted regular member sang JCI Iloilo ilang-ilang. Doc Fem, good afternoon sa imo and thank you so much sa pagsaka diri sa amon para nga makaupod ka sa studio. Thank you so much for inviting me. It's really an honor to be here today.
Yes. Doc, first of all, no, luyag sa mga nag-guest diri sa amon nga mga new member or members ang JCI Iloilo ilang-ilang ang always wag ginapamangkot sa ila nga nagsulod ikaw sa JCI Iloilo Okay. ilang-ilang. Sige. So first of all, I am Dr. Haranilia or Doc Fem. You can call me Doc Fem. So I am a physician currently serving as a JCI member. Very recently inducted last Saturday lang. So my JCI journey started last January. So I was invited, recruited to attend an opportunity to impact na talk. So with that, I suddenly felt na it sounds like a great opportunity, really, because as a doctor, I believe that treating patients is not only it is not inside the clinic only. It goes beyond the healthcare facility, the clinic or the hospital. So yeah, I said JCI will give me that opportunity. Pero Doc, balikan nato no. When diin ikaw when and where ikaw nag-graduate or nag-eskwela diri halin elementarya, sekundarya, and then college nimo, and where ka nagkuha sang medicine? Okay. So, okay. Actually, I'm from Palawan, Puerto Princesa City, Palawan. And starting from high school, arin ako from Philippine Science High School to University of the Philippines where I took BS Public Health. And nagdire-diretso na up to the med school, diri man ako, Central Philippine University. I graduated last 2018. And I've been in the practice na for 6 years, going 7 years na ako na doktor. Yes. Doc, you've mentioned Palawan, bali your family halin gid sa Palawan. Yes, Miss Marian, yes. So, what made you kumbaga naghalin diri sa aton sa Iloilo? So, I'm one of the few scholars na nakapasar sa Philippine Science High. So, I grabbed that opportunity. So, biskan na layo sa family, gin-grab ko lang because of the opportunity for full scholarship. Yes, pero nag-wonder ako, Doc, fluent ikaw sa Hiligaynon. Paano ini? Sa una, pero prior nga nagkanto ikaw diri sa aton sa Iloilo, you already know how to speak sang Hiligaynon? No, actually, no. So, diri ka na lang gid nag-learn. Diri na lang gid. So, kamusta? Nagapuli-puli ikaw sang nag-eskwela ka diri sa aton since high school. Nagapuli-puli pa ikaw sa Palawan to be with your family? Rarely lang, Miss Marian, during Christmas break, summer break. Okay. Yeah. Yes. So, kumbaga, what made you love Iloilo City? Everything. I love everything about Iloilo, actually. That's why I chose to live here. Yes. The culture, the people. So, kamusta, Subong? Nagapuli ka pa, Subong, sa Palawan? Rarely na lang man because I have full-time job here. So, diri ka nagidyagali, naga-practice? Yes. So, wala ka na bala ka magbalik sa Palawan? Meron man, actually. Yes. So, sige, kadto kita no sa imo nga journey no sa JCI Iloilo ilang-ilang. So you've mentioned you started sang January lang gid. So anong imo nga baby project? Okay, so far may ara kita sang mga different projects aside sa akon nga expertise which is healthcare. Participate man ako sa mga like yoga, mga yoga activities. Yes, naga-facilitate kami. Mangrove tree planting last May lang dira sa aton nga nga Eco Park sa La Paz. So I was the one who facilitated that project. And yeah. Yes. Nangin mahapos bala sa imo no nga to be working with the women no kiti considering nga JCI Iloilo ilang-ilang is an all-female chapter. So nangin mas hapos bala sa imo no to work sa community especially when you are working with women. Yes, actually mas hapos because our fellow ladies sa mga other members man are very active and sila gid ang inspiration ko to work in a team sa mga project managements. They what do you call this, sila ang nag-guide sa akon because since bago pa lang ako na member. So yeah. Yes, sa imo nga pila siguro mga 6 months no nga pag-join nimo sa JCI Iloilo ilang-ilang, ano ang mga na-consider nimo kumbaga no nga memorable project? Okay, so for me, ang pinaka na-touch gid ako nga project was the Langit sa Isla. Okay. So, this is our flagship program. Dugay na ni siya. So, ika-year 9 na nato ni last June. We conducted a
Langit sa Isla project sa barangay Isla de Caña, Carles. So we chose this barangay because they are geographically isolated and sila gid ang kakinahanglan sang services. Yes. So bali ano ang imo nga ginkapitan nga project sa pag-implement naton sa langit sa isla year 9 na imagine Yes, mga bina hindi year lang ini nine. first second ikatatlo nga to kundi year 9 na ini sa JCI Iloilo ilang so ano ang imo nga project nga ginkapitan? Okay, so medical mission kami together with our other members who are also doctors, and luckily may mga volunteers kita nga mga doctor to the barrio, and aside from the medical mission, we also distributed health kits, health equipment, yung mga basic na kinanglan nila sa health center, such as mga blood pressure monitor, weighing scale, mga thermometer. Yes, and then aside from that, teach man kami sa mga children sang proper hand washing and mga dental hygiene. Yes. So bali mga pila ka mga residents no sang sini nga barangay or sang sini nga isla ang naka-benefit sang aton nga mga rough estimate do. If you think of it, almost tanan sa ilang population. They have around 400 plus nga people sa ilang barangay, and by helping those, for example, sa mga elderly, nag-conduct kita sang medical mission, pati ang ilang caregivers, di ba? Maka-benefit from that man. So, ang mga kids, ang ilang parents, so everyone, I think, naka-benefit from our project. Yes. Dok, bali first mo na nga isla, nga ginkagtuan. Yes. But prior to that, nagakadto ka na sa mga isla-isla. Yes. And commonly, Dok, no, ano ang makita naton nga do mga need nga mga health services, no, especially sa mga nagapamati subong nga hapon, no, nga mga medical doctors dira basic nga gusto man nila no maghiwat sa mga outreach community. Ano ang mga nakita naton dito nga do primary gig nga kinahanglanon sa mga residents naton, especially sa mga malayo naton nga island barangays. Okay, so sa mga island naton nga mga barangays, number one gid nila nga difficulty or challenge is ang ilang transportation to the mainland. So this includes ang ilang mga follow-up checkups, maintenance medication. They have limited resources. So that's why we conducted this project, because kami na mismo ang nagkadto sa ila to bring the maintenance medications. And aside from that, ang aton nga mga senior citizens there, nakita man naman. Because before kita mag-conduct sang aton nga project, we do surveillance anay kung ano gid man ang problem nila. And we found out na ang mga senior citizens nila dito, sila gid ang kinanglan sang bulig. So aside sa physical health, mental health pagid nila. So that's why we conducted mga wellness activities while we were there, because mga senior citizens naton abi nila forgotten na sila and not relevant na, but we do projects to remind them that they are not forgotten. Yes, kag sakto ina Doc, no, you've mentioned earlier nga mga maintenance medicine nila kung kaisa no, it takes hundreds no ang pamasahe, transportation just to go sa mainland no. Imagine no kung wala ikaw sang hundreds dira, hindi ikaw makabakal sang maintenance. That's why no, this is also a call no sa aton dira no nga mga organizations no, kung pwede no kagtuan nila ang mga malayo no nga mga island barangays, or to send no sa mga medicines no nga pwede makabulig sa aton nga mga lolo kag lola, or for those no nga may mga masakit. And we are fortunate no because nga diri sa aton sa Iloilo we have so many chapters ng JCI nga also no nagakagto sa aton nga mga community. So Doc, right after sang sinino nga langit sa isla or sa mga projects no nga imo nga gin handle, ano ang na-discover na nimo sa imo nga kaugalingon? So far sa akon nga JCI journey, na-discover ko gid that leadership is not just a position or a title, because sa GCI we are being trained, diba, to be leaders sa future. So no matter what your profession is, you can be a leader if you want positive impact, positive change na makontribute sa aton nga society. Yeah. So looking forward Doc no mga 5 years from now or 10 years from now, ano ang ginahom mo kung baga mi ara ikaw nga baby project that you want to implement?
sa JCI Iloilo ilang-ilang? Yeah, good question. So, since I have a background sa OB-GYN, I was a resident before. So, I think women's health ang need natin diri sa Iloilo, especially damo sang mga teenage pregnant, nga endemic siya subong. So, if given the chance, tani ang aton nga project sa GCI is madugangan more for women's health. Dok, speaking about that, no, ano kadako nga bagay, no, that we are giving importance sa ikaayong lawas ng kababaihan, especially as women, ha, especially sa mga working women, nga ang kinahanglan gid nga healthy kita. Because ang women, we give life, di ba? So, dapat kita ginahalungan kita. And dapat hindi sila ma-feel oppressed. And always, hindi sila mahuya mga iyo sang bulig. And, because sa aton, di ba nga society, subong ang mga women is mostly oppressed. So, gusto ko nga ipa-feel sa ila nga they are empowered and ari kita to help them, kapwa women. Ano dok ang kalabanan nga mga masakit no nga na-encounter man nimo sa mga kababaihan diri sa aton sa Western Visayas or sa Iloilo? So, siguro since may OB-GYN exposure ako, more on mga complications sa aton nga mga pregnant women because of late diagnosis. Because more hesitant sila magkadto. So, yeah, that's why gusto ko ma-feel nila nga hindi sila mag-hesitate magkadto earlier para maka-avoid kita sa mga complications. Yes, actually no isa ina sa mga kumbaga no fear sang kababaihan no nga to visit sang aton nga mga doctor because nakulbaan sila ba something is wrong sa ilang lawas, but yes, you encourage gani sa ila no nga much better no ang early detection. Kag amo man na ang ginakampanya sang aton nga PhilHealth Yakap. Yes. Ang PhilHealth Yakap naton that is for free no, especially kung public ang ato no nga mga yakap clinics, that is for free, but for private syempre may co-payment kita. Ang reason dira is para may early detection kita no, kag may ara kita sa mga medicines nga provided man sang aton nga government. So sige doc, hindi na kita mag-break diretso honta ni na doc no, hindi na dapat ondo ng aton nga pag-istorya. Isa man sa mga topic naton doc no, subong nga hapon ang about sa facts and myths no, sa ikaayong lawas no, because ang sini nga internet, some of us gullible no, some of us no madasig magpati sa mga sala nga information. So doc, sa aton nga mga tagpalamati no, ano bala no ang mga myths and facts no about sa ikaayong lawas naton? So, yes, tsakto gid ang ginhambal mo, Miss Marian. Actually, social media is good gid siya yung nga nami siya nga platform, but dapat miyara kita responsibility sa aton nga self to verify facts anay. So, especially ang mga medical nga myths and facts, dapat mamangkot kita anay sa mga qualified persons nga pwede mangkutan. So, I did a little research. I did research kung ano ang mga makita natin mostly sa internet. So, may ari ko din nakita nga myth nga depression ko no is just sadness. But, Miss Marian, ang fact is, depression is not just an emotion. It is a medical illness. So, it involves the chemical imbalances and our brain function. And it requires proper treatment. Hindi siya madala sa dasal lang. Yes. Kag sakto ina Doc no, madamo kita sa mga kauturan nato no nga kung kaisa if we know someone nga depressed doc no, gina naton kung waga gina downplay naton nga ay basi subo ka lang or basi wala ka lang gina istorya, but ang sakto doc, it is not just sadness. It is not an emotion. Hindi lang siya emotion, yes, but it is a mental illness. It is a medical illness. So that's why nga if you know someone doc no nga nag-experience ang depression no, we have helpline sang aton nga DOH, and even no diri sa aton sa Western Visayas may mga balay bululngan kita no nga naga-offer sang consultation no for those nga depressed no. Sige doc, ano pa gid ang iban? Sige, ano ko ni siya, ma-encounter ko ni sakon nga mga personal patients. If taas ang akon nga blood pressure,
pero wala ako may nabatsyag, okay lang ako. Oo. So, guilty kita diri ha. Uy, Miss Marian, actually, damo gid mga 180, 100, 200 na ang ilang nga BP, pero ang ba nila, ay, Dok, wala man ko may ginabatsyag. Oo. Okay. So ano ang dapat, Doc? Actually, that is more concerning if wala ka may ginabatsyag because wala ka warning ang imong nga body. Yes. Makibot na lang kita na tumba na Tumba siya. na siya. Yeah. So, hypertension hypertension is a silent killer. Yes, especially sa mga people with no symptoms, amo na mas balantayan. So ano ang dapat nila, Doc, nga ubrahom if for example, no may mga signs and symptoms sa sila ya abi nga nabatsyag, ano ang ila dapat nga ubrahon? So first pa lang is i-trace naton sa genetics if may family history na kamo nga daan sa mother side, father side, start na ka mo monitor sang inyong nga BP, daily monitoring, and then avoid na tayo sa mga oily and salty foods. And then once na na-diagnose, syempre ma-start kita sang maintenance, dapat imnon naton siya religiously. Follow Yes. naton siya. Yes. Balikan ko na, Doc, no, ang dapat ang maintenance naton when you start na kung nag-umpisa ka na sang imo nga maintenance for a lifetime na ina, hindi ka pwede mag-untat. Kaya we also have patient here nga pag wala na sila nabatsyag, gadula sila or gauntat sila inom. So dapat diretso ini siya. So case to case basis na siya, Miss Marian. May some patients kita nga kinanglan after a month, after 6 months, we need to increase the dose, we need to decrease the dose or buhinan. So case to case basis siya. That's why we need follow up kit. So hindi siya pwede, Doc, self-medication. Like for example, ay feeling ko dugalain ako pamatsyag mainom ako abi dira sa mga tantan or mga minmin nga mga bulong naton. So hindi pwede medication. Ano ang kinahanglan nila, Doc, nga para nga maghambal sila nga mag-start na sila sang ilang maintenance? So BP naton nga above normal, maglapaw ka lang 120/80, please see a doctor na. Especially if may strong family history. Yes. Okay. So sige, ano pa gid, Doc, ang iba naton nga mga no sa ikaayong lawas? Okay, ano pa di ang mga na-research ko? May ara kita nga nagahambal nga vaccines kuno cause autism. So amo niyang mga anti-vaxxers nato nga nga ginatawag. Actually, ang fact here is that wala kita sang research studies nga nagahambal nga vaccines can cause autism. Mas more on benefit pa gani siya. Yes. Kaga nakita naton ina, Doc, no, we have this every year no ang aton nga Department of Health, ang aton nga MRSIA, Measles Rubella, no, nga mga bakuna. Some of our parents kinakulbaan, Doc, nga pabakunahan no ang ila kabataan. But ano ang tuod diri, Doc? Is makakos man siya bala masakit kiti iban sa ila naga-experience tuod no sang ilanat or may mga side effects nga to the point na kulbaan na sila nga sa next no nga routine nga immunization. So ano ang tuod diri, Doc? I understand na ang concern nila is naganubo kuno ang resistensya sang bata. Yeah, so ang vaccines daan, Miss Marian, is it's like a dugi na training mo ang imo nga immune system. So ma-inject kita sang gamay nga portion lang sang virus. Actually, hindi naman na siya ang live virus. Patay na siya ang virus. And gina-training ang aton nga lawas para i-fight siya. So once nga nakatilaw ang lawas natin sang vaccine nga na nga dose, sa next mo nga exposure sa amo ang sakit like chickenpox or mga mumps, rubella, trained na siya ang imo nga immune system. Kabalo na siya kung paano i-fight. Yes. Pero Doc, gusto ko man i-clarify no, once nga vaccinated ikaw, is there a tendency nga maka-acquire ka pa sa gihapon sa mga kapareho sini nga masakit? May possibilities if lawig na ang year since naka-vaccine ikaw because naga-subside man siya ang iyang like sa pneumonia vaccine naton, Yes, ang oo. kinahanglan ikaw kumbaga makadugang ikaw sa dose or Yes. ano yung tawag mo ni ang tugang supplement bala nga bakuna no sa aton nga mga especially sa aton nga mga kita no nga mga adult, that's why nga mi ara naga-offer diri sa aton nga mga free vaccine for pneumonia. Yes, and because ang aton nga mga strains nga Yes. mga bacteria they are
consistently what do you call this, mutating. So nag-invent kita sang new vaccines naman for that new mutations na naman. So yeah. Like for example sa aton nga COVID-19 naton, kumbaga do hindi lang siya isa ka strain, I think Yes, no ang aton nga COVID or coronavirus disease. That's why nga may mga booster dose Yes. kita nga ginahatag sa aton. Kag syempre dok, ano pa gid ang iba naton nga mga meats dira basi may ara ka pa. Ari, ano gini siya ya? Rampant ni Subong ang ila mga ginahambal nga natural is always safe kuno. So ari di ang mga herbal supplements naton, ang mga yes, ang mga dahon-dahon. Oo. So I would like to clarify nga natural is not always safe, not always harmless because hindi siya bolong. Pwede siya nga supplements but ang kaluluoy man naton Miss Marian ang aton nga kidney kag ang liver, bugbog sila. Yes. So dapat ano ang dapat ubrahon dok sang aton nga mga kauturan, especially nga sakto ina dok no, damo man ko kilala nga mga nagago ito herbal no because according sa ila mas safe ina no kag mas mahapos for them kag less kumbaga no ang gasto. So ano ang dapat nila nga ubrahon before sila dok no, although nga wala malain dok kung amo na I ila know, nga oo. pagpati, but for those no para mangin safe sila dok, ano ang dapat nila nga ubrahon? So, hindi man ako totally against sa mga herbal supplements, but please consult gyapon the verified people nga dapat or mga aton mga professional nga doctors gid anay before kita mag-take sang mga herbal supplements. Ayun. So, basi may ara pa kid dira dok no I think kamo lang man na ang mga most common naton subong. Yes. Pero dok, as general nga message sa aton nga mga tagpalamati no, before sila no mag-take sang mga medicine dira o mag self-medicate, ano ang dapat gid nila nga ubrahon? Consult your doctor gid. Oo. And hindi basta-basta magpati kay hindi nga basta trending siya tuod na. Oo. Yun. So Doc, sa imo no nga although no nga bag-o ikaw sulod no sa JCI Iloilo ilang-ilang, ano ang gina-look forward nimo no sa imo nga journey sa sini nga organization? So since 6 months pa lang ko and damo naman ako learnings, looking forward pagid ako to more mga projects nga ma-implement and maka-help pagid more people and makakuha pagid sa more members naton to volunteer and para may magpadayon sa aton nga mga mission and vision sa aton nga organization. Yes. Ano ang mga gina-look forward mo Doc no, especially sa mga community outreach programs ng JCI Iloilo ilang-ilang? So, looking forward na damo mag-participate pagid and hindi kita makapoy mag-help because sometimes 'di ba kung too much service na ginatawag kita nga compassion fatigue. Yes, so but always look back sa imo nga why did I join in the first place and always remember the feeling, ang rewarding na feeling after maka-implement kita sang successful na project. Yes. 'Di ba? The feeling is priceless. Yes, lain gid kumbaga no if may ara no sang impact ikaw nga makita sa community nga imo gina-serve. So Yes. Doc, sa mga babae nga nagapamati subong nga hapon no, ano ang message no nga gusto mo ipalabot sa ila, especially those nga gusto mag-join sa isa ka organization no, if they have free time and at the same time ano ang message nimo no sa aton nga mga tagpalamati as a doctor? Okay. So, sa aton mga listeners, especially aton mga babae nga listeners, always remember na maka-create kita positive change in our community regardless kung ano man imo nga profession, ano imo nga obra, ano imo nga age, biskan student ka pa once na naka-commit ikaw nga gusto mo mag-serve, you can do it. So every skill nga kung ano man ang imo da nga gina-hold nga talents, ma-make use gid na siya to serve the people and to help other people. Yes. And before I let you go, Doc, no, pasimiluyag, ikaw da pasalamatan ako i-shout out. Take this Shout time. out. Mention sila. Okay. Salamat gid to JCI Iloilo ilang-ilang for this opportunity. Nag-enjoy gid ako talking to you, Miss Marian. And
shout out man sa PhilHealth Region 6. Hi, sa mga gapamati dira. Good afternoon, everyone. Yun. So, hello sa aton dira no nga mga members ng JCI Iloilo ilang-ilang, and at the same time sa taga PhilHealth no kay Ma'am Johnny Mihalbuna nga nag-chatanay pa kami subong hello no maayong hapon sa inyo. Mga ben luego i-highlight no ang ginhambal ni Doc no nga ano pa man dirang imo nga age, ano pa man dira imo no nga gender no. If you have that skill or talent, believe no nga magamit nimo ina kag magamit ina sa insakto. Yes, So you can make a difference. yes, ano man ang imo Doc nga gender Doc no or age no, kumbaga wala sang limitation what you Yes. can do sa Yes, aton nga absolutely. community. Ayun, mga biyan, Philippine Standard Time +2 sa hapon timing gid ang aton no nga oras subong nga hapon, and Doc no, it's our pleasure nga makaupod ka Thank subong you. nga hapon diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, and hopefully this won't be the last time nga makaupod ka na. Kung may Yes, mga hopefully. need kami nga mga medical advices no, ikaw ang isa namon sa mga palapitan diri sa Sure. Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, that's for sure. Thank you so much. Mga biyan, there you have it, Dr. Fem Dominic Haraniliano ang aton nga Hindi pa aapi. isa sa mga miyembro sa JCI Iloilo ilang-ilang. Karapatan sa mga By the way, thank you kay Madam Quincy for facilitating this interview, and kay Press Kate, maayong hapon. lahat isang matungtong galian. Babae Thank you so much once again, Doc Fem, and syempre no sa mga tagpalamati naton sa radyo sa 585 AM, kag sa mga naglataw sa aton nga Facebook Live. Maayong hapon sa inyo. Hello no kay Sir Car Jar, watching from Taguig, siguro kilala ni Doc Fem, kay Ma'am Charol Haranilia, maayong hapon, watching from Puyo, Palawan, halin gid sa Palawan. Hello kay Terza Ohas from Negros, maayong hapon sa inyo. So hindi lang kita diri sa Western Visayas, but ma-stream ini no ang aton nga live sa Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo, kag sa aton nga YouTube account. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon. Thank you man sa akong mga katuwang teknika sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang, kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga abyan, ako na lang gid si Marian Grace Ereñata, kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.